Kinakabahan si Sandro habang hinihintay niya si Madison sa Monte Claro restaurant, bigla siyang kinutubo ng hindi maganda at naalala bigla niya si Berna. Ipinalam naman na niya ito kay Orlan at nakakatiyak siya na naroon na ngayon ito at nagmamanman sa bahay bakasyunan niya. Ilang sandali pa ay dumating na si Madison, naglakad ito patungo sa kinauupuan niya ng nakangiti, tumayo si Sandro para batiin ito. "Ano bang sasabihin mo, Madison?" agad niyang tanong. "Too fast, hindi mo ba ako pauupuin muna, waiter?" Tumawag ito ng waiter at nag-order. "Hindi ba muna tayo kakain, Sandro?" nakangiting sabi nito. "Hindi ako gutom." Ibinalik nito ang menu sa waiter at tiningnan siya habang nakapangalumbaba. "Ano bang pag-uusapan natin, Madison? Sasuko ka na ba sa mga pulis? At bakit mo sinabi kanina na magugustuhan ko ang ibabalita mo sa akin, ano ba iyon?" Ngumisi ito. "Well, hindi ako susuko at hindi kita susukuan, but you have to thank me dahil alam ko na kung sino ang punot dulo ng lahat. It was your mother-in-law's fault. Ang lahat ay kagagawan niya. Siya ang may kasalanan kung bakit nawalan ng preno ang sasakyan ni Berna noon, causing you and your wife's accident. See, kung gaano kasama si Soledad, and I have proofs." Ibinigay nito ang mga larawan sa kanya at kopya ng CCTV. Nagulantang siya sa nangyari, hindi niya lubos maisip na magagawa ito ni Soledad sa kapatid ni Rebecca. Gusto niyang ipapatay si Berna dahil nadiskubre nito ang negosyo nitong drugs, at nalaman iyon ni Rebecca kaya iyan ang nangyari, but it was a mistake dahil hindi naman sinadya na magkabungguan kayo ni Berna. "Iyan lang ba ang sasabihin mo sa akin?" tanong niya rito. "Well, meron pa, bibigyan kita ng 1 linggo para makapag-isip kung sasama ka sa akin or babalikan mo si Berna. It's up to you. Kung babalikan mo si Berna, don't expect me to stop, pero kapag sumama ka sa akin, hindi na mapapahamak si Berna. You know, Sandro, I can do anything just for you." Hinawakan nito ang pisngi niya. "Baliw ka na, Madison." Marahas niyang tinanggal ang kamay nito sa pisngi niya. "Yes, I'm so crazy. You teach me how to love, then I loved you, pero ngayon lumayo ka. You hate me, pushed me away, at lahat ng iyon ay dahil kay Berna. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Madison, sumuko ka na, magbagong buhay ka. I know marami ka pang makikilala na mas higit sa akin, please, and tell me nasaan ngayon si Soledad." Tumawa ito. "Huwag mo na siyang hanapin, dahil alam kong anumang oras ay mawawala na siya." Boom! Malakas na sabi nito. Nanindig ang mga balahibo niya. "Anong ginawa mo?" Ninisihan siya ni Madison. Tumulong tumayo na ito. "1 linggo lang, Sandro. Think about it. At hindi ka maaring magkamali dahil tulad ng mangyayari kay Soledad ang mangyayari kay Berna." Pinigil niya itong umalis pero wala siyang nagawa nang harangin siya ng 2 lalaking armado. Sumakay si Madison sa sasakyan kasunod ng isa pang sasakyan. Kinakabahan siya sa ginawa ni Madison kay Soledad lalo't hindi nito sinabi kung nasaan ito. Sunod-sunod na katok ang gumising kay Berna mula sa kanyang pagkakahimbing. Naalimpungat ang bumangon siya at binuksan ang pinto ng bahay. Laking gulat niya nang bumungad si Gabriel sa kanyang harapan kasama nito si Orlan. "Alam na namin kung saan nagtatago sina Ate Madison at Soledad. Nasa lumang mansion sila sa Monte Claro. Berna, mabibigyang hustisya na ang pagkamatay ng kapatid mo, at ang ginawa nila sa iyo." Ipinusod niya ang buhok at sandaling umalis sa harapan ng mga ito. Isinuot niya ang pantalon niyang nakasabit. "Berna, maiwan ka na. Baka hanapin ka ni Sandro," pidgel ni Orlan sa kanya. "Hindi. Sasama ako," mariing sabi niya rito. Wala itong nagawa, habang nagtitinginan ang dalawa. Sumakay siya sa kotse ni Gabriel at pinuntahan nila ang sinabing lugar ni Gabriel, ngunit hindi pa sila nakakarating, ay isang magkakasunod na pagsabog na ang kanilang narinig mula iyon sa malayo. Nagkagitgitan ang mga sasakyan dahil sa napakalakas na pagsabog. Bumaba sila sa kotse at tiningnan ang umaapoy na bahay. Hindi kaya bahay na ni Soledad iyon? Mura ni Orlan habang nakapamulsa. Hindi siya makapaniwala. Ibig bang sabihin ay nagpakamatay na si Soledad o hindi kaya ay plinano nitong mabuti ang lahat? O isa lamang itong tukana? Halo ang emosyon ni Berna habang nakatingin sa umaapoy na paligid. Kitang-kita mula sa itaas ang itim na usok na nanggagaling sa bahay na iyon. "Si Ate Madison, baka nadamay ang ate ko." Nag-aalalang ani Gabriel habang nakatingin ito sa malayo. "May iwan ko muna kayo,
Kailangan kong magtungo sa site na pinangyarihan ng sunog para makasigurado tayo. Gabriel, ikaw na bahala kay Berna. Malakas ang kutob niya na pukana lamang ito ni Soledad ngayong alam nito na tinutugis na ito ng mga pulis. At si Sandro, saan ba ito nagpunta? Wala itong text o tawag mula sa kanya na labis niyang ipinag-aalala. Nagmadali si Sandro na makauwi sa bahay bakasyunan niya. Inabutan niyang wala roon si Berna. Wala rin si Orlan na pinagbantay niya. Samat-saring mura ang ibinato niya habang nakasabunot ang mga daliri sa buhok niya. Paano kung may nangyaring masama kay Berna? Paano kung hindi tumupad si Madison sa kanilang kasunduan? Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sobrang gulo ng isipan niya, nalaman niya ang totoong pagkatao ni Soledad. Ang ginawa nito kay Berna at ang pananodya nito para mawalan ng preno ang kotse ni Berna. Maling-mali siya ng taong kanyang sinisi, sobrang paakit ang nagawa niya kay Berna dahil sa kahayupan ni Soledad. Kung ganoon maaari ring si Soledad ang may pukana kung bakit namatay si Darwin, hindi kaya ito rin ang nasa likod nun. Muli niyang idinayal ang number ni Orlan sa cellphone niya pero hindi pa rin ito sumasagot. Nagri-ring lang ang cellphone nito. Palakad-lakad siya sa labas ng vicinity at nakita ang dalawang guards na naroon. May tama ang mga ito ng baril at kapwa wala ng buhay. Agad niyang ini-report ang pangyayari sa mga pulis at roomspond naman ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Dahil nakita lamang niya ang mga itong nasa guardhouse, na nakahiga at may tama ng baril sa katawan. Hindi kaya, dinukot si Berna at si Orlan, pero imposibleng mangyari iyon, kinutuban siya agad. Kinontak niya si Madison pero hindi ito sumasagot. Agad niyang tinungo ang kotse niya, ngunit biglang may humantong pulang sasakyan sa tapat niya, bumaba roon si Berna at si Gabriel. Agad niyang sinuntok si Gabriel sa mukha nang malapitan niya ito. Saan mo dinala si Berna, ha, Gabriel? Hamarang si Berna sa pagitan nila ni Gabriel, umiiyak ito at namumula ang mga pisngi nito. Sandro, wala siyang ginawa sa akin, si tita, humahagulgol na sabi nito, patay na si tita Soledad. Kaagad siyang niyakap. Sumandal naman si Gabriel sa sasakyan nito, habang pinupunasan ang lobby nitong dumudugo. Sinundo ko si Berna kanina, to inform her, kasama namin si Orlan pero nagpaiwan siya. Nalaman ko ang kinaroroonan ni Soledad dahil tumawag sa akin si Ate Madison, kaya na-detect ng mga awtoridad ang pinagmumulan nun, paliwanag ni Gabriel. Hinaplos niya ang buhok ni Berna habang umiiyak ito sa dibdib niya. Hindi umimik si Gabriel nang sumakay ito sa sasakyan nito. Nilayuan siya ni Berna, siya ang may kasalanan ng lahat-lahat, ang pagkamatay ni Ate Rebecca. Sinelyuhan niya ng halik ang sinasabi ni Berna. Sandali lamang iyon bago hawakan ni Sandro ang magkabilang pisngi ni Berna. Alam ko na, nasabi na sa akin ni Madison, kumunat ang noo nito, you mean, umalis ka kanina at nakipagkita ka kay Madison. Tumango siya, bakas sa mukha ni Berna ang pagkagulat sa sinabi niya. Bakit hindi mo siya isinumbong sa mga pulis, bakit hindi mo? Makinig ka, Berna, gusto kong gawin iyon pero natatakot ako para kay Janella at para sa'yo, binyantaan ako ni Madison, at siya ang may pakana kung bakit wala na ngayon si Soledad. Sinabi niya sa akin na gagawin niya sa iyo ang ginawa nito kay Soledad. Napakahayop niya, garalgal na tinig na sambit nito. Kinabig niya si Berna, hindi sinabi ni Sandro ang ibang binanggit sa kanya ni Madison, dahil hindi niya gustong mag-alala ito kapag nalaman pa nito yon, kailangan niyang makaisip ng paraan para matigil si Madison sa kahayupan nito. Nilapitan sila ng mga pulis na kausap niya kanina. Sir, may kailangan kayong makita, nauna itong naglakad patungo sa guardhouse kung saan naroon ang CCTV. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Berna habang patungo sila sa guardhouse. Ano ang nangyari rito? Ang tanong nito habang nakatingin sa kanya. Dumating ako kanina na patay ang mga guards, inakala ko nga kanina na may masama nang nangyari sa'yo. Ipinakita sa kanila ng pulis ang kuha ng CCTV, at kitang-kita roon ang pagkaway ni Madison. Ikinuyom niya ang isang kamao niya habang pinapanood ang pagbaril nito sa dalawang gwardya. Nagtutap ng bibig si Berna, at umiiling-iling naman ang pulis na kasama nila. Nakaramdam siya ng takot para rito, kung nagagawa ni Madison ang pumatay, ano pa ang
Hindi nito kayang gawin ngayong malayang malaya ito. Huwag kayong mag-alala, hinahanap na namin ngayon si Madison at ang mga kasama nito. Sa ngayon kailangan ninyong mag-ingat dahil hindi natin alam ang plano niya sa inyo. Mauuna na kami at kung kailangan ninyo ng tulong namin tumawag lamang kayo sa istasyon, sabi ng pulis na tinapik siya sa balikat. Sige ho, maraming salamat mga sir. Inihatid namin ng tingin ang mga ito habang papasakay ng patrol vehicle, pumasok naman sila ni Bernice sa bahay niya at ay nalalayan itong maupo sa couch, kumuha siya ng tubig at ipinainom dito. Sondro, natatakot ako, nanginginig ang mga kamay ni Berna habang nagsasalita ito. Lumuhad siya at hinaplos ang pisngi nito. Kasama mo ako, love, at habang kasama mo ako wala kang dapat ipag-alala, palagi mong tatandaan na mahal kita. At anuman ang mangyari sa akin, hindi ako papayag na mapahamak ka. Kinabig niya ito at niyakap habang hinahaplos ang buhok nito. Tahan na, love, nadudurog ang puso ko kapag nakikita kitang umiiyak, malungkot na sabi niya rito. Marahan itong tumango, ramdam niya ang pag-alog ng magkabila nitong balikat. Sasamahan na kita sa kwarto, kailangan mo nang magpahinga, tumayo siya at binuhat ito. Ipinulupot naman ito ang magkabilang braso sa leeg niya. Hinding-hindi niya hahayaang mapahamak si Berna, at kung kailangan niyang magsakripisyo ay gagawin niya para rito, para sa kaligtasan nito at ng kanyang anak. Hirap si Soledad sa pagkilos dahil sa sugat na kanyang natamo sa pagsabog. Mabuti na lamang at nakita agad ng kanilang driver ang bomba sa garahe. Kaya agad silang nakaalis sa mansion at nagtungo sa bodega. Pero sa lakas ng pagsabog ay naabot pa rin sila ng apoy. Naiwan ang katulong niya sa loob at ang mga gamit niya, ang lahat ng mga epektos ay sasabog, malakas ang hinala niya na kagagawan iyon ni Madison, naisahan ako ng gagang iyon, pero pagbabayaran niya ang lahat ng ito, pagbabayaran niya ang pagtraidor sa akin. Agad niyang ipinatawag si Fredo, ang hired killer na madalas niyang kunin kapag may ipinapapatay siyang kaaway sa negosyo. Madam Soledad, bati nito sa kanya habang nakahiga siya sa kama, lumipat sila ni Marzang sa isang hideout nila sa Monte Claro. Hanapin mo sila, at kapag nahanap mo patayin mo na agad, ibinigay niya rito ang mga litrato ng secretary niya, ni Agent Serrano at ni Madison na kasama ang kapatid nitong si Gabriel. Nagkamali si Madison na patayin ako, at pagsisihan niyang hindi ako napuruhan. Ay nalalayan siya ng nurse na tinakat nila para gamutin siya, inayos nito ang mga benda sa hita, balikat at pisngi niya. Marahas niya itong itiinulak pagkatapos siya nitong gamutin. Kinuha niya ang baril sa ibabaw ng mesa at itinutok dito. Parang awa na ninyo, wag po ninyo akong patayin, nakaluhod na sambit ng nurse. Nginisihan niya ito, tumayo ka kung ganoon, bulyaw na utos niya, sige tumakbo ka, bulyaw niyang muli pagkatapos at saka siya humalakhak, 1, 2, sigaw niya ngunit nakataas ang kamay niya at kinalabit ang gatilyo. Bumagsak ang nurse sa tapat ng pintuan at umagos ang dugo nito sa sahig. Nagtawanan sila habang nakatingin sa nurse, hinaypan niya ang dulo ng baril at ibinaba iyon sa tabi niya. Ano pang tinawa-tawa mo riyan, Fredo, lumakad ka na, taboy niya rito. Agad naman itong tumalima at hinayla ang walang buhay na katawan ng nurse palabas ng kwarto niya. Makalipas ang mga nangyari ay minabuti ni Sandro na kumuha ng mga private bodyguards nila ni Berna, binabantayan sila ng mga ito ng mabuti, para masecure ang kaligtasan nila dahil hindi alam ni Sandro kung ano pa ang kayang gawin ni Madison. Kausap niya ngayon sa telepono si Orlan at inaalam ang kalagayan ni Janela, mabuti naman daw ito bantay sarado, hindi pa rin kasi bumabalik si Manong Tasio sa mansion, marahil nasa probinsya na ito kasama ni Manang Rosing, hindi pa rin niya alam ang tunay na rason kung bakit biglang umalis ang mga ito. Kasalukuyang nagtutuyo ng buhok si Berna habang nakatingin ito sa gawin niya. Ilang araw din itong malungkot at wala sa mood. 2 araw na lamang ang natitira para makasama niya ito. Nakakatiyak si Sandro na hindi titigil si Madison hanggat hindi siya pumapayag. At natatakot siya sa maaaring gawin ni Madison, lalo na't nagawa nitong pasabugan ang mansyon ni Soledad. Hindi pa tiyak kung si Soledad nga ang isa sa bangkay na nasunog sa mansyon. Dahil hindi pa lumalabas ang resulta ng autopsy. Kinailangan pa kasing AIDS si Soledad para sa DNA match.
Inilagay niya ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon niya, at saka ito nilapitan, hinawakan niya ito sa bewang. Gusto mo bang magpunta ng mall? Naisip ko lang baka gusto mong mag-unwind, hindi sigurado niyang tanong dito. Nakasama sila, nguso nito sa may labas kung saan nakatayo ang mga bantay nila. Yes, mahina niyang sagot, tumango ito, ano namang gagawin natin sa mall? Muli nitong tanong na nakatitig sa kanya. Kakain, malanding sagot niya na ikinapula ng magkabilang pisngi nito. Pwede naman dito na lang, bakit palalabas tanong nito na hindi makatingin sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at iniharap sa mukha niya, may ipapakain ka ba? Nakangising niyang tanong at sa huli ay natawa rin, may bibilhin tayo para kay Janela, uuwi tayo mamaya sa mansion. Namilog ang mga mata nito, after 3 weeks, makakauwi na rin ako. No, umiling siya, bibisita lamang tayo sa kanila, like I've told you, love, 1 buwan mo akong makakasama at wala pang 1 buwan, idinampi niya ang mga lobby sa dulo ng ilong nito, remember? Tanong niya at kinagat naman ng marahan ang ibabang bahagi ng lobby ng dalaga, halika na, aya niya rito at hinawakan na ang kamay nito. Sandali lang, pupunta tayo ng mall, na ganito ang suot ko, tumingin ito sa sarili. Tiningnan niya ito, she's wearing my t-shirt, without bra and napailing siya. I brought some dress, nasa cabinet, I'm sorry, love, ngayon ko lang naalala, binili niya ang mga iyon bago siya makipagkita kay Madison. Inirapan siya nito bago ito pumanhik sa kanilang kwarto, habang tinitingnan nito paalis ay kumikirot ang puso niya, magagawa kaya niyang umalis at iwan ang babaeng pinakamamahal niya kapalit ng kaligtasan nito. Nakasunod naman ang mga bodyguards nito sa pinupuntahan nila, hila-hila ni Sandro ang kamay niya habang lumalakad sila patungo sa kids corner na puro mga Barbie dolls ang tinda, pumasok sila roon at naiwan ang mga bodyguards nila sa labas. Binitawan ni Sandro ang kamay niya, ibinaba naman niya ang laylayan ng suot niyang white off-shoulder dress na hanggang kalahati lamang ng hita niya, she's wearing flat sandals too. Tumingin na rin siya ng laruan at may nakita siyang Barbie doll na nagsasalita, pinagtripan niya yung pindutin ng pindutin hanggang sa pag-alitan siya ng sales attendant na naroon. Bibilhin po ba ninyo ito, ma'am? Masungit na tanong nito na tinaasan pa siya ng kilay. Naiinis na ginantihan niya ito ng irap, at kinuha ang Barbie doll na pinapatunog niya, yes. Sa di kalayuan ay napansin siya ni Sandro kaya lumapit ito sa kanya. Love, may problema ba? Tanong nito na nakangiti pa sa kausap niya. Sa inis niya ay tinalikuran niya ang mga ito, at lumabas siya sa store bitbit ang Barbie doll na hindi dumaan sa cashier. Napakamot ng ulo si Sandro sa inasal niya at binayaran ang kinuha niya, tinangka siya nitong hawakan sa kamay, pero agad niyang iniiwas ang kamay niya at niyakap ang nagsasalitang Barbie. Ano bang problema, love? Tak ang tanong nito, wala, naiinis lang ako, sinungitan nga ako noong babae pero nginitian mo pa, nagngitian pa kayo. Nakakainis pagkasabi niyon ay tinalikuran niya ito. Hinabol siya nito sa paglalakad pero hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa isang fast food chain at umorder ng 5 large na sundae. Kinuha naman iyon ni Sandro na iiling-iling habang masama ang kanyang tingin dito. Love, may problema ka ba? May hindi ba ako maganda? Sinimangutan niya ito. Wala, pasigaw niyang putol sa sinasabi nito. Hindi naman ito umimik at pinanood lamang siyang nakatingin sa sundaes na natutunaw sa harapan niya. Hanggang sa tumayo siya at iniwan ang mga iyon. Nagkakamot ng batok si Sandro habang nakasunod sa kanya. Hanggang sa magtungo sila sa mansion nito ay hindi pa rin niya ito iniimikan. Masaya sina Arian at Elvira nang makita siya ng mga ito. Berna, malakas na sigaw ni Arian habang niyayakap siya nito. Namiss kita, girl, akala namin noon, kung napano ka na. Pero, wow banggasias dahil blooming ka day. Hinawi nito ang buhok niya at saka tumawa. Alam niyang hindi pa alam ng mga ito ang tungkol kay Soledad. Dahil nasabi ni Orlan na hindi nito iyon ipapaalam para hindi na mag-alala pa ang mga kaibigan niya. Isa pa hindi niya gustong mapahamak pa ang mga ito. Tama na ang pagsasakripisyo ni Darwin para sa buhay niya. At hindi na iyon mauulit pa. Kinandang niya si Janela na naglambing sa kanya. Ibinigay niya rito ang nagsasalitang Barbie. Wow, ang cute po, Tita Berna. Pulalas ni Janela. Nagustuhan mo ba?
Tanong niya habang hinahalikan ang pisngi nito. Opo, pero, si Daddy, he brought me kitchen sets and Barbies too. Pero Tita Berna, ang papangit po, nakataas ang kilay nila. I remember po, Tito Orlan, he's pangit when he wears makeup. Tumatawang kwento nito habang nakaturo ang isang daliri kay Orlan na nakasandal sa may pader kausap ni Sandro. Janella, it was a worst nightmare, sigaw ni Orlan na halatang napipiko na yata sa pamangkin niya. Tumetawa rin sina Sandro, Arian at Elvira habang naiinis na si Orlan. Pare, hindi ko ma-imagine kung anong itsura mo, but thanks pare, tinapat naman ni Sandro ang balikat ni Orlan. Nilapitan naman siya ni Elvira na nakatingin sa leeg niya, bigla siyang hinila nito palabas ng bahay ni Sandro. Naasiwang iniiwas niya ang tingin dito, bakit ka ba nakatitig ng ganyan sa akin, tanong niya. Buntis ka ba? Diretsa nitong tanong sa kanya. Kumunot ang noo niya at bigla niyang naalala na hindi pa pala siya dinadatnan. Hindi ko alam, kagatlabing sagot niya. Namilog ang mga mata nito. Mabilis ang pintig ng ugat dyan sa leeg mo girl. Ganyan noon si Ate Marina noong buntis siya, tukoy nito sa kapatid nito. Alam na ba ni Sandro? Tanong muli nito. Hindi ko nga alam kung buntis ako tapos sasabihin ko sa kanya. No way. Ngayon pang naiinis ako sa kanya. Parang bata niyang pagsusumbong dito. Tinawanan siya nito. Baka naman nagseselos ka. May babae ba si Sandro? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Loka. Nagtawanan sila nito. Umupo sila sa mahabang bench na naroon sa may garden. Sinundan naman sila ni Arian na may bitbit na tray na may lamang juice at chocolate biscuits. Inilapag nito ang hawak na tray sa hita nito nang makaupo. Kumusta ang bakasyon? Tanong ni Arian na inaabutan siya ng juice. Nagsikuhan sina Arian at Elvira habang nakatingin kay Berna. Mga loka kayo. Kayo ba kumusta kayo? Namiss ko kayo, sobra. Miss ka rin namin at si Darwin, maluha-luhang sambit ni Elvira. Hindi rin niya napigilan ang sarili na umiyak. Pero agad niya ring pinahid ang luha niya. Tiyak masaya si Darwin, no, kung nasaan man siya ngayon. Huwag na kayong malungkot, baka mamaya multuhin tayo noon. Mahilig pa naman iyong tumawag, pabirong sabi niya. Naluluhang tumawa ang dalawa habang patuloy ang pagkukwento niya.